But Gilad would again pick the Hayabusa na pinakita ni Takinaga kahapon. Unfortunately, it wasn't a good match dahil natalo sila. But this time, plano niyang sumabay sa bilis at galawgaw na Nolan. For this Hayabusa to work, kailangan napakaganda na takbo ng mga, although hindi naman siguro napakaganda, siguro sabihin na lang natin, dapat balanced yung pacing ng laro natin. Alam naman natin yung kayang gawin damage output ng isang Hayabusa ngayon. Kailangan nila ditong hindi makulit itong Hayabusa na ito with that truck. Kailangan yung truck yung manakit. Masaktan dapat yung truck dito sa ginagawa ng mga Hayabusa in terms of the burst na nagagawa niya. Kayo, agree ba kayo dito sa Hayabusa pick na nilabas? At the last possible moment, comment down below. But guys, let's head on sa ating game number 3. Pasok tayo sa Land of Dawn. At sa pagpasok natin for this game number 3, unti-unting masasagot yung mga katanungan na nilalatag natin eh. Is this gonna be a Hayabusa na magugulo ng Drak or a Nolan na magugulo ng Kaja? Because it seems like for me, malaya yung dalawang junglers by this time. And pabilisan na lang to. If you would ask me, Joshi, sasabihin ko pa rin sa'yo, in terms of being fast, ay parang Nolan pa rin ako dito eh. Nolan pa rin to eh. Good delay yung ginawa ni Scary Meme. Imagine putting a wall behind the purple buff tapos pinagpapabasic siya. So, dinidelay niya yung pagbalik. Pero Takinaga, okay lang sa kanya. Dahil hindi naman siya guguluhin na ngayon at clearly malaya pero nauna na nga yung Nolan na naging compensation ng Gilad. Eh di sige, lito na lang muna tayo. Give them that certain edge. Yun yung iniisip dito ni Scary Meme. Alam niya kung gaano kabilis kumaripas yung pag-takedown ng mga jungle monsters dito ng isang Nolan. Kung papansinin natin, in terms of the camps, tatlo pa lang yung nati-takedown dito ni Hayabusa. Si Nolan naka-apat na. At gusto ba umagaw? Magpipilitan si Takinaga talaga na umatras doon. Gamitin yung kanyang shadow on the back. Micro and Ken. When it comes to the laning, as what you said a while ago, mas kaya ng Thumbs pumalag against dito sa CC. That's why pinapakita ni Ken yung advantage na out of it. But AP Brencia, gusto nilang kunin yung gold lane. At si Honey Salas ay kung may ipit, Loisan, dyan na rin naman. Pero with the addition of Lotus, nung nakita nila, back pre. At nakikita natin dito dahil nga sa pagiging mabilis mag-clear ni Loisa ay nagkakaroon siya ng enough time para magkumuha pa ng isang purple buff just in preparation for that turtle take. Habang si Takinaga dito, naghahabol pa ng level 4. Yung laki yung ganong kalaki yung difference nila. Pero gusto nila i-take down dito si Scary Meme and that is a good start para din sa Hayabusa pick. Pero ang tanong, will they have enough time para makaretre dito at makaagaw? Hindi na. Micro, medyo may ipit pa nga sa sitwasyon na yun. Nagastos na yung vengeance. It is enough. The time is enough to get that kill. AP Brencia getting the turtle. Tapos yung kuha pa ng kill would give them the lead. And ngayon nakikita natin sila Ken still trying to force out that lead na meron sila. Kung titignan natin dito, eto si Ken naka-brave siya eh. Naka-brave smite. At kung iisipin mo, dahil nga doon sa brave smite na yan, yung damage na possible na nagagawa dapat ng isang CC, hindi niya na nagagawa. Bumabalik-balik lang yung buhay eh. Tama din naman, yung pagbato ng Yoyo may kasamang balik buhay. And nagamit yung wild charge doon at that time just to prevent getting a kill or getting a death for this Nolan. Yun naman yung gusto mo kapag assassin eh. Yung okay lang na ma-invade ka. Normal na yan sa mga assassin users, di ba? Na nai-invade. Wag lang yung namamatay ka pa. And yun yung precaution na ginagawa ng dalawang kupunan, knowing that they both have an assassin jungler. Pero oh my G! Ang timing naman nun! Yung kinopyang Divine Judgment. Si Lotus yung nag-flicker, si Lotus yung nawala. Oo eh. Yung, bago ka pa man makahuli, ikaw na yung huhulihin. Oh, pero may 1v1 with the Great One dito. May flicker na nagamit and Honey Salas using that flicker to actually get out of the Zaman Force way. At meron ng wild charge na tama. Scary Meme being as scary as ever. At si Ken,
masyadong maangas. Pero sabi ni How dito, bakit ka nag-aangas masyado? Kaya kita i-take down. Atoy, naku po! Hindi pa tapos ha. Hindi pa na! Nandun pa si Loisa nakukuha ng isa. Lotus, low on HP. Scary Meme ay nag-aangas lang with those TPs. Takinaga, sinusubukan niyang isave yung orange buff niya. Kaso nga lang, nung humarap si Zay, sabi niya, ay, may damage din pala to. Okay na. Purple na din muna ako. I-give up nila yung another neutral objective. Kaya naman AP Francina naman ang nakakalabang dito. Si Takinaga yun napupuruhan dahil dito sa graph na ginagamit ni Scary Meme. At dahil nagkakaroon lagi ng takot sa puso na baka maagaw, napipersa lagi si Takinaga na gumamit na ng retry niya just for the sake na hindi na makuha sa kanya. And may opening lagi dito sila Loisa para mag-invade katulad nito. Wild charge, burst mula kay Loisa. Ugi Shadow Kill ay gagamitin. Counter, makukuha naman si Zay. That's the second kill na makukuha ng Game Lab Desolators. Pero hindi enough yun para makabawi sa kalamangan ng AP Francia eh. In terms of the scaling right now, masasabi natin na yes, pwede nyo sabihin na si Takinaga, bandang late game, madami na mapapatay yung Ogi Shadow Kill niya. Pero remember, this is not a battle of an assassin and a utility jungler eh. Assassin to eh. Kung ano man yung ini-scale ngayon ni Hayabusa, yun din yung ini-scale ni Loisa. Ang difference lang nila in terms of the late game, kapag nag-ulti si Hayabusa, hindi mo siya matatamaan. Oo, tama nga naman. Si Loisa, susceptible sa kahit anong Susceptible crowd sa control. mga crowd control eh. Lalo na meron kang Kaja. Wild charge. But still Lotus would use the flicker para lang makatakas doon. Hani Salas, gumamit na rin ng ulti. Pero hindi pa ganun kasakit ang damage kaya iintayin lang. But again, onto the EXP. Etong dalawang to, kanina si Ken, uminvolve lang doon sa top lane. Pero ngayon pagbalik niya, si Micro na naman yung gusto niyang banatan. Lagi ito 1v1 pero Joshi, ito yung problema ko talaga sa hero na CC. Malakas ang hero na CC in terms of laning. Kaya niya talagang mampuro or magkaroon ng bigyan ng problema yung katapat niya na hindi na makalaban. Pero kasi the mere fact na grabe talaga yung pressure na nagagawa ng isang Thumps din. Tingnan mo si Micro, naiipit siya dun sa may baba. oo, bagal din kasi mag-clear. Oo, di ba? Pero kasi si Micro, kahit sabihin natin lumalaban siyang dalawa, iiwan niya na yung slaughtering sites niya doon sa may minions. Ang mangyayari, nai-clear niya habang naipagpaluan siya kay CC. Diba? Laging sakto na 2 birds with 1 stone yung nangyayari, makakasama siya sa clash. That's why AP Francia would still have this turtle. 3 turtles. Kompleto, walang labis, walang kulang ang mga objectives so far for AP Francia and yung conversion din. Diba? After nila kumuha ng mga pick-offs, saka sila magpupwesto sa mga objective. Sabi natin pre, the hope is the rope. But no, the rope is the problem. Because yung rope, tinali mismo ni Ken dun kay Micro. Dinikit siya dun sa may bottom lane. Ito, Ken, Dito ka lang. Ito, sabi mo, gusto mo to Micro ha? Nilagyan nga ng tali dun sa baba, hindi makaalis. Nagamit nga yung Ugi Shadow Kill doon para habulin si Ken. Pero wala siyang damage pa. Takinaga. Bibitan nila Monsters! Saktong huli lamang andyan yung mga riffs na ibibigay ni Loisa. Getting that kill against Takinaga. Micro low on HP. Pwedeng i-dive. May kakayahan ang mga members ng AP Francia. Kaso nga lang, hindi na i-dive pa kasi kusa nang binigay ni Micro yung sarili niya. How and Lotus, sinusubukan nila i-bail out yung mga team nila dito. Pero dahil nga doon sa mga pressure, sa mga plays na nagagawa katulad nito, tignan mo naman si Loisa. Masayang-masaya yan sa mga ganyan eh. Pag nakakita siya ng low HP na tumatalon, yung nananock up, parang ang tingin ng Nolan doon, uy, akin. Pero ayun o, may mga ganitong klaseng hila. Pero kapag ka nakaka-counter-initiate kayo at Scary Meme, tatanggalan pa kayo ng buhay dahil sa mga galawan na ganyan. That is a huge problem for you. Lotus will go down next. Si Micro dito, nung nasama siya doon sa mga numero, naging triple kill. Nung sumama siya, naging ano pa siya, casualty. For Game Lab Desolators, that's 4-man down. Yun Para sa kanila. Yun ang tinatawag na victim sa club.
Dahil sinubukan mo lang naman tumulong eh. Sinubukan mo lang naman bigyan ng importansya yung mga teammates mo kasi na-miss mo sila. Ang tagal mo sila hindi nakita. Tinali ka dun sa baba nung Tamus. Eh kaso, nung pagsama mo, sinama ka nila doon sa mga tumumbang kasama mo. Oo, yun yung tinatawag na victims of love. Yun na. Victims of love. Still cannot believe. Oo. Nakalimutan ko na yung title. Nakalimutan ko na yung next line eh. Pero, still cannot believe na ganito yung mangyayari sa early game ng Game Lab Desolators. Kasi, teka lang, pinilit na nga lang. Uy! Hindi Takinaga na pupunta doon sa harap Wala na para siya, maiwasan niya. masyado pa pala na isa. Yung wild charge, nakatakas pa papalayo. Sakto din naman, scary meme ang wala. Good thing for Game Lab Desolators kahit pa paano nakakabawi sila pa isa-isa. Pero, ang tanong pa din, hanggang kailan nila maho-hold off ang AP Brencia? Hanggang saan naabot? Hanggang kailan kakayanin dito ni Micro na tiisin to in terms of the items na meron sila ngayon. Makikita sakit naman na ni natin Ben. na talagang dinadaanan na lang siya ni Ben. At yun dapat kinokontrol niya. Siya yung nakokontrol ngayon. Andyan. Loisa gusto sana kunin si Lotus and Lotus. Ooh. He goes in. Nandun Meron sa immortality. likuran. Takinaga dito 1v1 oh. Low on HP ang mga members ng G-Lad. Kaya aatas sila ng tuluyan pa uwi, my lord, na hindi nila agad mapaburst. In fact, mapaburst ng AP Brencia yung turret. Ben, ang sakit na ng damage. Takinaga, mapasok na Ugi Shadow. Kill enough ba yun para makuha si Ben? No, sir. Hindi niya mapapatay dahil pumasa sa mga kakampet lumayo. Yung necessity ni Ben na alis ako sa inyo layo kayo sa akin. Ayoko nang matamaan pa ng isang shuriken. At alam mo, yung Ben and Ken talaga, kakaiba talaga yung kombinasyon na to, the Ben and Ken. Kumbaga, hindi lang sa pangalan magkatunog, pero yung ginagawa nila, they support each other so much. Alam mo yun, parang match made in heaven, yung synergy nandyan, the Ben and Ken combination. Ben-Ken. Ben-Ken. Dito yung may Omnitrix. Oo, hindi yun. Iba Iba yun. to. Ben-Ken. Katunog lang. Kumbaga parang yung synergy, yung kung gusto gawin ng isa't isa, they enable each other to just do what they want to do. Tama Diba? naman. Yung what they want to do and what they need to do. It just happens na parehas yung gusto nilang gawin sa kailangan nilang gawin. Oo. Ken, Immortality, doon sa harap. Micro low on HP, Takinaga, wala na rin. Isusunod ang buhay ni Micro. Tatlo na lamang para dumepensahan ni Salas with those shurikens. Hindi pa rin enough to pop that immortality for Ken. And Game Lab Desolators yet to find the answer sa mga binibigay na problema ng AP Brencia. They need to find it fast. Clock is ticking. Unti-unti nang lumalapit dito yung mga members ng APBX. Zay dito doing a great job controlling si Lotus kahit mismo yung ultimate ni Lotus na aagaw niya. Siya yung natutulak pabalik at nakikita natin dito may resistance na. May hatak mula kay Lotus pero yung burst nasaan? Nahuli rin pala. And that's gonna be Hell falling down for Game Lab Desolators. Buhay naman na si Takinaga. Pero ang magiging call ng AP Brencia, disiplina. Force them back. Yun lang yung kailangan nila gawin dito. Make sure na may magkakaroon ng contest ng onting resistance doon sa my lord. Hindi na pwede dito, Joshi Cakes, na mabigay na lang to ng madali. They need to utilize their items right now. Kung yung mga items na finarm nyo, hindi nyo napapalo technically, hindi rin siya effective. Kailangan Kailangan na naharap mo yan. Kailangan nakakasoak ka ng damage. And looking at it, si Loisa dito, nag-conceal na rin papunta sa may gitna. sakto rin naman, nasusubok na umisa muna pero hindi, AP Brencia would still prioritize. Yung mga ginawa lang nila ay para lang i-zone at hindi na makalapit for assurance lang. G-Lad, unti-unti na silang binibreak dito ng side ng AP Brencia. Ito na yung Zay na pinapakita ni Zay dito sa team na ito. Ito na yung statement match. This is the confidence booster. Yung kanina na natalo sila ng game number 1. And just like what we mentioned ng game 2, whoever gets that, sobrang, kung nakuha ng AP Brencia, which they did, ang laki ng momentum shift. Diba? Ngayon, AP Brencia with a 12.8k gold lead para sa kanila. May Lord para kasama, nagdadaan mismo sa gitna, hindi na kailangan dumamba pa. Pwersahin at papasok na kahit hindi in-invite
ay pupunta. Nandyan din si Loisa sa gilid para lang to make down ng turret pero wala mga minions. Si Takinaga ay mapipilitan din na umatras na ngayon. Dito natin talaga mapapatunayan na if you know the weakness of your opposition doon sa may lane, napakalaking Oo. bagay niyan. Pero si Lotus dito pumasok, natali. Magtatali pa lang siya pero siya yung nabigyan. Micro popping the vengeance for members defending their homeland. And dito yung kinopyang hatak at si Takinaga magiging biktima. Ngayon 3 na lamang ang dedepensa. Pumasok si Ben. Zaman for Synchro Fission. Chrono dashes to take down Hani Salas. 4 men. Hindi na kailangang i-wipe out pa kasi base-base lang. AB Brencia reverse sweeping G-Lab Desolators. They are not